ninyo ang Panginoon. Kahapon ay sa letter natin ang ating binigyan ng pagninilay ay tungkol sa spiritual warfare. So tayo ay nakikipagdigmang spiritually. Bakit? Yan ang pinahayag sa atin si Bael natin sa araw na ito. Yung panulugso ng Diablo kay Jesus. Bakit nilugso si Jesus? Well, bagaman siya ay Diyos, siya rin ay tao. At nagpapaalala sa atin na sa gitna ng pagliligtas na itinamanin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo mula noong 2,000 years ago sa pamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ay nariyan pa rin ang demonyo na nanunugso. At bahagi sabi nga Father, hindi ako tinutugso ng demonyo. Dalawang bagay lang ako kapag hindi ka na tinutugso ng demonyo. Una, ay makakanya ka na. Kaya hindi ka na tutugsoin. So, nakalulog ka na sa kasalanan. Kaya hindi ka niya na tinutugso. Ang sabi ng demonyo, akin ka na. Ba't ba kita tutugsoin? Pangalawa ay ignorance. Ignorance is not happiness. Sabi nga ako natin, hindi sabi natin na hindi mo alam na ikaw ay tinutugso. Hindi mo malalabanan ng demonyo niya. O hindi mo alam kung saan siya umatake. Doon tayo ay isang prinsipyo. You cannot manage what you cannot measure. You cannot manage what you do not know. Paano mo lalabanan ng demonyo? Hindi mo alam kung saan mo atake at kung inaatake ka ba. Kaya napakahalaga ko at ipinakalaga sa atin ng aming Panginoon sa Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon na isa sa mga pinaka-attack, ito yung ordinary attacks. May iba pang pag-aatake yung demonyo. Mayroon pa tayong tinatawag na tawagin natin ay infestation, obsession, oppression, possession. Pero yung ordinary attack sa iyo, temptation, tukso, panunugso ng demonyo. Natin na tayo ay magkasala. Bahagi mo, noong una, sabi nga natin, ay noong una ay bagong pari. Sabi naman, mas may ka lang sa seminary. Sa seminary mo, hindi ka lalabas. Walang manunugso sa iyo. Ay hindi o. Tayo sa ngayon, kahit na sa loob ng sarili mong kwarto, may mga manunugso. Kahit na sabihin natin wala ka TV, wala ka cellphone, no? Meron pa rin manunugso. Bahagi. Sana makita natin handa tayo. Kasi hindi pwedeng sabihin na hindi ko alam yan. Hindi na pwedeng sabihin natin na kaya ka nagkasala kasi tinugso ka ng demonyo. Trabaho talaga ng demonyo ang manugso. No? Pero nasa atin ang susi kung tayo ay magpapatugso. Kaya mahalaga na makita natin at maunawaan natin ang
nandyan palagi yung demonyo. Pero pangalawa, makita rin natin na na ang bawang pagkakasala ay mayroong consequence. At ang bawang pagtulong kay Jesus ay mayroong ding consequence or consequences. May epekto, no? May epekto. Baka kasi akala natin, kung minsan walang epekto, at kung minsan nasabi natin, parang akala natin walang kasalanan. Kanina ang umaga, kasi kapag first month, may yung mga sakristan, yan ay nagluluto ng pagkain sa umaga. Ay, nung sila yung nagluluto, bago mag-misa, binuksan yung TV, ay yung kanta na nakalagay yung ay hindi naman ako masamang tao, pumapatay lang. Okay. Bahagi yun, may kanta pa lang naman, hindi na alam kung kasalanan pa yung pagpatay. Kaya, kinakailangan namin ng patuloy. Noon ko lang narinig yung kanta yun. Pero yun yung hamon na pinamamalit sa atin ng mga may kapasok. Makita natin, at sana rin po yung mga magulang, lalo-lalo na yung mga magulang, mga lolo at lola, dapat turuan natin yung mga bata na maging handa sila na tanggapin yung epekto ng pagkilos nila. Balik na siya sa akin. Kasi kumisan, ay hindi natin pinaparamdam sa kanila na kapag nagkasala ka, tulad sa sinabi sa ilang pagbasa, na sa pagkakasala ni Eva ni Adam, ay marami ang nagkasala. Ngunit sa pamagitan ng pagsunod ng ating Panginoon sa Kristo, marami ang naligtas. Kaya may epekto yan, hindi lang mo sa ating mga susunod. At dapat ang ilang bagaman daw sabi ang natin, tayo ay pagtawarin ng Diyos, pero may epekto pa rin yun. Kaya kinakailangan, isa ko sa maging daan para umiwas tayo sa pagkakasala na maging aware tayo na ang pagkakasala ito ay makapagdulot ng kapahamakan sa akin at sa mga tao na sa paligid ko. Our personal well-being ay mayroong epekto yan sa iba. Kaya, ano yung mga nagawin nating pagkilos? Kinakailangan natin pag sumikap na natin na paglabanan ang panunugso ng demonyo. Sabi nga natin, sa lahat ng uri ng anak, hindi lamang sa panunugso ng demonyo, anong ginawa ni Jesus? Anong sabi ni Jesus? Lumayas ka sa talas. Bakit? Ang pinakasundo ay ang bawat isa sa atin. Kaya tayo nagkasala namin, hinayaan natin. Hindi pwedeng sabihin na kaya tayo nagkasala kasi binukso mo ng demonyo. Hindi. Kaya ka nagkasala kasi nagpatukso ka sa demonyo. Kaya bahagi mo, tayo may kapangyarihan na sumangayon o labanan ang panunugso ng demonyo. At isang mga paraan doon, nakita natin sa duga, napakalaga na nakita natin na ito pa na, tinutugso niya ako ng demonyo. At pwede natin sabihin yung sinabi ni Jesus, lumayas ka sa talas. Kasi bahagi yun na huwag natin kalimutan, tayo may kapangyarihan. Tayo may kapangyarihan. Huwag natin bigyan
binigyan natin ang kapangyarihan ng demonyo na siya ang masunod sa buhay natin, hindi si Jesus. Kaya, pagkakataon ay makita natin, pwede rin natin sabihin natin, lumayas ka sa tanas. Sa pangalan ni Jesus, kapag tayo mismo tinutugso ng demonyo, lumayas ka sa tanas sa pangalan ni Jesus. Pero mayroon pang kalulong at pupunta ka sa pangalan ni Jesus. Kasi baka pinalayas mo nga si Satanas, pupunta naman siya binan mo. Binan mo naman ang kanyang makadamang dumami. Doon. Kaya ang bahagi mo, Satanas, kumayos ka sa pangalan ni Jesus at pumunta ka sa pangalan ni Jesus. At bahala na sa Jesus na ito. Bahagi yung pagkilala natin na sa atin ang kapangyarihan na labanan ng kasalanan. Kaya po kuminsan, bahagi yung ito, kuminsan-minsan problema natin lipunan ngayong ginagalawa natin para sa iyo si Eva si Adan. Ang tinanong sa Jesus, ba't mo kinain ang pagkain na ipinagbawal? Ang sabi ni Eva, ang sabi ni Adan, gawa mo ni Eva. Ang tinanong si Eva, ang sabi niya, gawa mo ng ahas. Ay, hindi ho, tayo may kapangyarihan na lumaban sa anumang uri ng panunukso ng demonyo. At kung sakali man ho, na makita natin sa gitna ng ating patuloy ng paglaban, ang gitna natin alam natin na kasi talaman natin kung ano yung ating lakas at kahinaan, pero sa gitna ng ating paglaban, yung mga pagkakataon natin, hindi naman natin may alis na alin na maayos ang kasala. Kaya anong gagawin natin? Kung sakaling tayo may nagkasala, yun ay sa gitna ng lahat ng ating ginawa. Pero tayo pa rin ay nahulog. Anong gagawin natin? Mangumpisa. Huwag natin patilahan ang kasalanan sa buhay natin. Mangumpisa as soon as possible. Sa oras o. Kaya di po ipinaalaga sa atin sa March 10 ay kumpisa ng bayan. Bahagi yung ilang pagsusumikap natin. Kahit na wala, kahit na maliit na kasalanan, mangumpisa tayo. Kasi yung may tandaan natin, we are always at war. At kinakailangan natin na tayo ay makasama ni Jesus sa tagumpay niya sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nawa ay makita natin na tayo ay tunay na mga kabahagi ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay kasi natin pinagsusumikapan natin labanan ang malinig na panunukso ng demonyo sa buhay